Palangga kaayote ka. Isang linya na parati kong naririnig mula sa aking mga magulang. Sa Ingles, ibig sabihin nito ay I care for you so much. Pero iba pa rin ang lalim nito pag nasa Bisaya para sa akin. Hello, ako nga pala si Tin, your Bisdak girly from Malanga, Zamboanga, Sibugay. O simula pa lang pero nakatatlong wika na ako. Katalya tu. Ayan, 4 na. Pero paano ko nga ba nalituhan ang mga wikang ito? O, tara, huwag kang matakot. Sabayan mo ako sa punot dulo ng dila ko o biyahe patungo sa 4 na lengguwahe. Ang nagbigay sa akin ng pangalang Christine Joy ay walang iba kundi ang aking mga magulang na sina Nanay Ann at Tatay John. Si Nanay ay lumaki sa Malangas at ang kanyang pangunahing wika ay Bisaya, habang si Tatay naman ay pinanganak sa Nueva Ecija at Filipino naman ang kanyang kinasanayan na wika. Nag-cruise ang kanilang mga landas sa Cebu noong sila'y nasa kolehiyo. O diba, taray, Mindanao plus Luzon sa Visayas nakita. Dahil sa nakasanayan nilang wika na Bisaya at Filipino, dalawa rin ito sa nakasanayan naming wika ng kuya ko na si John Michael. Lumaki ako sa Malangas o ang hometown ni Nanay. Napaligiran din ako ng aking lolo at lola, tito, tita at pinsan sa aking mother's side. Dahil dito, ang una kong wikang natutuhan ay Bisaya. Kaya masasabi ko talagang Bisdak o Bisayang dako girly talaga ako. Narito rin papasok ang tinatawag na LAS o Language Acquisition Support System kasi ang pamilya at paligid ko talaga ang unang nagturo at naghubog sa wika ko. Natutuhan ko ang Ingles dahil sa paaralan o nung kindergarten, pati na rin ang mga magulang ko na tinuturuan ako ng mga alpabeto na may mga halimbawa sa Ingles, tulad ng A for apple, B for ball, at C for Cinderella, ay esta C for cat. Napagdesisyonan din ng mga magulang ko na turuan ako ng Ingles dahil sa kanilang karanasan. Naging advantage rin sa paaralan kapag alam ang Ingles dahil halos lahat ng kurso ay ginagamitan nito, lalo na sa mga essay or research project. Hindi rin naging kasanayan ni Nanay ang Ingles, kaya nahirapan daw siya noong nasa kolehiyo na at pharmacy ang kurso niya sapagkat Ingles ang chemistry at pagturo ng mga pangalan ng mga gamot. Nang tumungtong ako sa elementary school, medyo nahirapan ako sa Filipino sapagkat nakasanayan ko na ang Bisaya sa pamilya at Ingles sa paaralan. At sa mga cartoons na pinapanood ko tulad ng Barbie movies, Scooby-Doo at Powerpuff Girls. May mga alam din akong mga salita sa Filipino sapagkat tinuruan ako ni Tatay, pero hindi ko talaga ito ganun kagamay. Nakaapekto rin na nag-abroad si Tatay patungong Abu Dhabi bilang engineer para mabigyan kami ng financial support at para na rin sa edukasyon namin ng kuya ko. Masasabi kong natutuhan ko talaga ang Filipino dahil sa kakanood ng mga palabas sa PBO o Pinoy Box Office na channel sa aming TV. Lumaki akong napamahal sa mga old Filipino films, lalo na ang mga comedy tulad ng mga pelikula nila Babalu at Redford White na Haba Haba Do, Puti Puti Pu, pati I Do, I Die, Diyos ko die! Habang ang kuya ko ay nahilig sa mga librong Harry Potter at Percy Jackson, tumatawa at kinikilig ako sa mga Pinoy movies. Katniel Who? Si Marvin at Jolina ang unang naging source ng kilig ko, lalo na sa Loves Kita. Okay ka lang? Maliban sa kanila, ay ang paborito kong romance movie ay Honey, My Love, So Sweet. Ay, kumanta siya. Sa OST at cast pa lang, kuhang-kuha na talaga ako. Makikita rito na Bisaya, Ingles at Filipino ang wikang natutuhan ko sa aking pagkabata. Dito ko rin unang naramdaman ang linguistic relativity kasi bawat wika may dalang ibang emosyon at ibang paraan ng pagtingin sa mundo. Noong junior high school, lumipat kami ng kuya ko kasama ang aming nanay Nonoy sa Zamboanga City para makapag-aral kami ng kuya ko sa Ateneo de Zamboanga. First time kong mapalayo sa aking pamilya, lalo na sa nanay ko, kaya nahirapan talaga ako sa bagong syudad. Isa pang rason ay wala gaanong gumagamit ng Bisaya sapagkat Chavacano, Filipino o Tausug ang kadalasang wika ng mga tao sa Zamboanga. Sa paaralan ay mas naging bihasa ako sa Filipino sapagkat ito ang gamit ko sa pakikipag-usap sa aking mga kaibigan. Mabuti na lang ay pamilyar ako sa wika
kaya hindi ako nahirapan na gamitin ito sa pakikisalamuha sa kanila. Ngunit nahirapan na ako noong ginagamit nila ang Chavacano dahil wala talaga akong naintindihan. Na-FOMO ako lalo na noong Chavacano humor na ang gamit nila. Kaya unti-unti akong natuto ng wika ng Chavacano sa pamamagitan ng aking mga kaibigan na may mga phrases na tinuro sa akin tulad ng cuidado o take care, come kita, let's eat, at dispensa comigo o sorry. Kahit nasa Zamboanga ako, ay hindi ko rin nakalimutan ang Bisaya sapagkat ito pa rin ang gamit ko pagkausap ko ang pamilya ko sa calls at pati na rin sa kuya at nanay nonoy ko. Ang Ingles ay hindi rin nawala sa buhay ko sapagkat gamit ito sa paaralan, lalo na sa mga presentasyon namin. At marami rin kaming reading sa Ingles na nag-challenge sa akin na mas i-widen ang aking vocabulary. Ako rin ay nagsilbing feature writer at managing editor sa Blue Eagle Publications o ang English newspaper sa aming paaralan. Mahalaga ito sa akin dahil nagustuhan ko ang pagbigay ng mga kwento at updates sa aming komunidad gamit ang wika. Noong nag-pandemic ay umuwi ako pabalik ng Malangas sapagkat online classes naman. Isa sa mga bagong hobbies ko rito ay ang pagbasa ng mga fictional na libro, lalo na ang mga rom-coms, pati na rin ang mga Filipino AUs o alternative universe na gamit ay Taglish. Halimbawa nito ay ang mga libro ni Emily Henry na People We Meet on Vacation at Beach Read. Isa na siguro ako sa pinaka-hopeless romantic na tao sa mundo. Ay, pero natutuwa talaga ako na magbasa kahit na maluha pa ako sa mga kwento. Ito rin ay nakatulong sa akin sa pag-cope sa pandemic. Kaya naman, sa panahong ito, ay bihasa pa rin ako sa Ingles, Bisaya, Chavacano at Filipino. At dito ko nakita na ang linguistic repertoire ng tao ay lumalawak depende sa yugto ng buhay niya. Dati pa man ay pangarap ko na talagang mag-admo para sa kolehiyo at akala ko hindi ko ito maaabot. Pero with prayers and hard work ay nagka-scholarship ako at ngayon nasa Ateneo na nag-aaral. Siyempre, hindi ito madali at hanggang ngayon ay nag-a-adjust pa rin ako sapagkat di tulad noon na nasa Zamboanga ay kaya pa ng sasakyan ang biyahe. Ngayon ay kailangan na talaga ng eroplano kaya mahirap maging homesick dahil hindi naman talaga makakauwi. Masasabi ko na ang wika ang isa sa mga tumutulong sa akin na mas maging at home dito sa Manila. Kahit na malayo ang pamilya ko o parang nasa LDR kami dahil si nanay nasa Malangas, si kuya nasa Cebu at si tatay naman nasa Abu Dhabi, sa pamamagitan ng Zoom calls ay nararamdaman ko pa rin ang comfort na binibigay nila. Dito sa mga calls nakikita ang mix na paggamit ng mga wika namin. Kapag kinakausap namin ng kuya ko si tatay, Filipino ang gamit namin at nakasanayan na namin ang paggamit ng po at opo. Kapag si nanay naman ang kinakausap namin ay Bisaya ang gamit namin. At di dahil wala kaming po at opo ay hindi na namin siya nire-respeto. Sadyang wala lang talaga itong katumbas sa Bisaya at mas free rin si nanay kapag ginagamit niya ito. Kapag pinapagalitan o pinagsasabihan naman kami ni kuya, Bisaya ang gamit ni nanay at Filipino naman para kay tatay. Ni minsan hindi naging Ingles ang gamit nila. Ang rason nito ay mas nabibigyan nilang diin ang gusto nilang ipahiwatig gamit ang wikang pinaka-comfortable sila. Dito ko na-realize na yung paraan namin maghalo ng Filipino at Bisaya ay parang sariling family idiolect namin. Filipino ang gamit kapag kausap si tatay, Bisaya kapag si nanay, at bawat pagpili ng wika ay may dalang emosyon at kahulugan. At dahil dito, mas naintindihan ko rin kung paano ako nabuo bilang tao, na ang identity ko ay hindi lang iisang wika, kundi pinagtagpi-tagping tunog, tono at pagmamahal mula sa pamilya ko. Sa tuwing naririnig ko ang mga wikang ito, kahit gaano pa ako kalayo, parang bumabalik ako sa bahay. Parang sinasabi nila na kahit saan ako dalhin ng buhay, may mga wikang uuwian at magpaparamdam na hindi ako nag-iisa. Ngayon na nasa Manila ako, ang hindi ko na gaanong nagagamit ay Chavacano, kaya unti-unti ko na rin itong nakakalimutan. Pero nabubuhay pa rin ito kapag kausap ko ang aking mga matalik na kaibigan mula sa Zamboanga. At dito rin pumapasok ang ideya na may mga wikang lumalakas at may mga wikang humihina, depende sa social environment mo. Sa huli, isa ang pinaka na-realize ko. Ang mga wika ko ay bunga ng pagmamahal.
pagmamahal para sa pamilya, kaibigan at kaklase. Gusto kong matuto ng wika nila dahil gusto kong maintindihan ang nararamdaman nila. At sa paglalakbay ko sa Bisaya, Filipino, Chavacano at Ingles, nakita ko kung paano akong hinubog ng mga ito. Kung paano nila binigyan ng direksyon ang identity ko, mga relasyong meron ako at ang posisyon ko sa lipunan. Sa bawat wika, may bahagi ng sarili kong lumalalim. Sa bawat pakikinig at pagsasalita, mas nakikilala ko ang mundong ginagalawan ko. Ay, she's back! Siyempre magpapakita ako ulit bago matapos ang video na to. At ngayon nga sa bagong buhay ko dito sa Manila, dala ko ang 4 na wikang ito. Hindi lang bilang pangkomunikasyon, kundi bilang tanda ng pagmamahal, pag-unawa at pagkakakilanlan. Ito ang kwento ng aking dila at patuloy itong lalawak, lalalim at lalaki kasama ang aking mga mahal sa buhay. Once again, this is Sin, your Bisdak girly from Zamboanga, Sibugay. Paalam at daghang salamat!